to Summit and Jack's Homestay. And for today's video, aakyat tayo sa Mount Timbak, Atok, Benguet. The legendary Big Taquery. J4. J4. Ito yung takuli mo, J4, oh. Napakalaking takuli. Baba muna kami. Mga 2 kilometers. Siyempre pa ang gawain. Maglakad at i-enjoy ang view mula sa summit hanggang sa KM55 highway. Mga ibon. Konting kwentuhan at infos tungkol sa Atok. Kilig, ang ganda nyo. Wala pang araw niyan. Pero grabe yung kulay, ang ganda. Oh my gosh. Kaya tara, lakad tayo at samahan nyo kami sa aming Atok Getaway. Subscribe, like, and share. Ang nakaraan sa episode 1 na kinatamaran ko talagang i-edit. Sorry na. 4 hours from Victory Liner Cubao to Baguio. Iniwan ang bag sa Joy Cargo at nagpunta ng Camp John Hay. Nilakad lang namin lahat yan kaya dito na rin kami inabutan ng gutom at nag-lunch sa Scout Hill. After lunch, bumalik na kami ng SM Baguio. Lamig na lamig sa Baguio. Kahit na mainit naman. Tumakas lang kami sa heatwave ngayong April 2024 kaya naman naisipan namin pumunta ng Atok. After 1 hour na pagidlip sa van, ito agad ang tumambad sa amin. Ang ganda. Di na rin kami nakatulog siguro dahil sa sobrang excitement at saka kasi nagising kami dahil sa mabilis na takbo ng van namin. Magkahalong kaba at excitement. Literal yung kaba kasi talaga nakakatakot yung takbo namin. Sobrang bilis niya as in umuuntog-untog yung ulo namin kaya nagising ka. Sobrang bilis ng takbo namin. Actual yan. Walang speed. Pero dead man na. Mas masayang manood ng view sa labas kaysa intindihin yung driver namin. Mukha namang hustler naman siya kaya okay lang. Enjoy na lang natin yung view. After 30 minutes, narating na namin ang stopover. At nakot talaga ng mga cactus na tong attention ko. Ang gaganda nila. At dito mo yan makikita sa Northways Restaurant. Sinilip ko sa loob para maki-CR na rin. Ang cute ng dining nila. Puro kahoy. Actually lahat naman ng mga lugar na mapupuntahan mo dito sa Baguio, puro woods ang kanilang mga interiors. At kung hindi ako nagkakamali, makikita mo tong Northways Restaurant sa likod ng Rick and Star Restaurant na common na stopover ng mga bus, van na bumabiyahe papuntang Cordillera Region. After maki-CR, ayan, nag-ikot-ikot muna ako para makunan ko yung mga lovebirds, tas yung mga hydroponics kanina, and yung buong restaurant, and then dumiretso na ako sa van kasi bago pa tayo maiwanan, bumili na rin kami ng kape at saka ng makukutkot. Alam naman natin na famous ang Baguio sa mga kape. After 30 minutes, nandito na kami sa meetup namin nung service namin. Ang ganda. Welcome to the Mummy Caves of Timbak. Kasalanan to ni J4 kung bakit nandito kami ngayon. Shower out, J4. So, ito yung sinasabi nila ate sa Jack's Homestay na KM55 Timbak Cave. Ang ganda ng langit mga baby loves. My God. Ang cute ng daan. And another 30 minutes, dumating na yung service van namin. At eto na yung view habang nasa biyahe kami paakyat ng aming homestay.
syempre kapag nasa nature ako, wala akong ibang alam sabihin kundi ang ganda. Feeling ko talaga lumilipad ako habang tinitignan ko tong magnificent na view na to. Tingin nyo excited? This is it, pansit. Kaya naman. Baba na! Sabi si Mimi, oh. Excited? To Summit! And Jack's Homestay. Kailan? Pagbaba natin. We can walk. Gusto ko ma-enjoy siya nung maglalakad. Kayo? Opo. Baka pag bala na, pagka ano, sa mga sunod na araw pag pauwi siya. Ha? Sino? Asawa ko? Wow! Artista ka! Thank you, kuya. See you around, kuya. Thank you. Pwede ba sumigaw? Pinipigilan ko sumigaw. Andito na kami sa Mountain Back. Oh my God. Yung boses ko parang daga. Ang ganda na. FYI guys, kung ano yung kulay nung nakikita ninyo sa paligid na kulay orange na yan, yan talaga yung actual na kulay ng place. Kaya naman nagkaroon ako ng orientation, confusion kung umaga ba or hapon. Kasi para siyang umaga pero actually sunset siya. Ang excited. Ako ang excited. Ang ganda dito. Bukod sa malayo sa mainit na weather, nasa nature ka, malamig ang panahon. Ang ganda-ganda ng view. Ang sarap ng weather, ang lamig. Ang ganda ng mga pananim sa likuran ko. Oh, diba? So greenery. So greenery. May mani ako. Pag nalaglag ako dito, nahihilo-hilo na ako, baby. Diba? Information area. Finally, nakaakyat na kami. At ang saya-saya ng feeling. Welcome to Mountain Back. Just right in time, napaka-welcoming ng sunset, ng mga tao, at syempre nung homestay na tinuluyan namin, which is Jack's Homestay. At yung view, oh my gosh, breathtaking. Sobrang ganda. So we decided to pitch na yung tent namin habang maaga pa dahil mamaya malamig na, ayon kay Laate na nag-assist sa amin, and nagpaluto na rin kami ng aming dinner. Nagpaluto kami ng sinabawang manok
para meron kaming soup dahil malamig nga ang panahon. Pero, Magandang gabi. Ito, naghahaponan kami yan. Imagine niyo, kain. bagong kulo lang yung sabaw. Malamig. Pero ang bilis niya lumamig. Ay, thank you Lord. Kaya kailangan, pag ganito ulam mo, sabaw, ang bilis mo siyang ikukonsume para mainit pa. Kape? Hmm? Sabi ko ng kape? Parang, Be, buntis? Buntis ka o mataba ka? kain ka pa ba? Hmm? Kain pa ako. Grabe, ang bilis lumamig mo. At habang kumakain, chumika muna kami kay ate para makakuha ng konting information and at the same time, makonfirm na rin namin yung lodge namin. Lupa sa outsider. Mas probably, inaano nila sa sa kamag-anak. Pero yun lang, kung wala talagang choice, walang ano yung kamag-anak mo, choice mo na yun kung gusto mong ibenta sa iba. Iba. Bakit ayaw nila na ibenta, Ibenta sa sa labas, iba? oo. May tendency po kasi na ano yun. Halimbawa kasi kaya yung iba, nagre-rent sila. Nasisira po kasi yung farm. Kaya pag halimbawa, o pag binenta mo sa iba yung property mo, o pag halimbawa, nagpagawa siya ng hotel dito, mawawalan na yung Mga locals. yun yung isang Nawawala yung flow ng mga locals kung paano yung ano. kasi syempre, pag ikaw yung turista, mas ipapatronize mo yung Not unless yung bibili o yung gagawa is parang may puso rin siya sa mga locals. Diba? Maganda sana pag ano. pero pag ngayon kasi hindi pare-parehas po yung Correct. pag-iisip ng Kung saan kikita, yun ang gagawin. Yung prepared ate, pagka, di ba, gising namin, lipat na namin ang gamit, sa taas. depende sa inyo. Pwede naman. Pag halimbawa before mamamasyal kayo or bababa kayo, pwede nang Pwede na yan. gamit mo dun sa So yung pabayaran namin na 2,000 na yan, 24 hours yun. yung dito. Oo, sa taas, sa room. Okay. Kaya pwede na nga. Pwede na nga talaga. Tapos, di ba, syempre nag-tent kami ngayon. Meron pa rin rent. Oo, meron pa rin. Magkano po? Bali, sa inyo po yung 10. So, 750 less mo po yung 10. 10. Magkano ba yung 10? Kasi 750 per head po yun. Pagka yung lahat ng set, no? Pati bedding. Kaya 350. Ang tent, magkano? Magkano po yung tent? 200. So, 550 na lang. Okay. So, bali pumapatak tayo ng 1-1 ngayong gabi para dun sa space natin, dyan sa tent natin. So, 1-1 yan. Ang room is Dalawa. 2,000 for 24 hours. Konting chika pa at tumambay na muna kami bago kami pumasok sa tent. And then ayun, nag-prepare muna ako bago pagtulog. Syempre, ang night care routine natin. Hindi pwedeng mawala yan. Good morning. Morning. Ganda, lamig sobra. Ilang kayang degree ngayon? Mamaya, tignan natin. Ilang degree. Asa yung cellphone mo? Ito malabit. Good morning. Good morning sa amin. Nagising kami dahil sa maingay. Look at the view. View. Akala ko magsa-sunrise ako dito. Wala palang sunrise kasi sunset pala rito.
Bukas na kami magsa-sunrise. Wait lang, check ko kung anong weather, temperature ngayon. Hindi ko maano yung temperature. Hindi ko maanam yung temperature kaninang madaling araw. Pakita ko sa inyo sa labas. Ang Mount Timbak ay pangatlo sa pinakamataas na mountain sa buong Luzon. At matatagpuan ito sa Atok Benguet. At ang meaning ng Atok ay on top of the mountain. Compared to Manila na merong 7 to 108 meters above sea level, ang Atok ay merong 2,255 meters above sea level. Kaya naman hindi nakakapagtaka na kung magkakaroon sila ng 10 degrees Celsius na weather considering na meron tayong heatwave noong April 2024. 10 degrees daw ngayon. Ngayong umaga. Dito. Pero kaninang madaling araw, di ko na-check eh. Kanina yung amazing, sobrang lamig. Kaya if you're planning na magpunta sa Baguio or somewhere along Baguio, Benguet, Cordillera region, make sure na mag-check muna kayo ng weather bago kayo magplano ng pagpunta rito. Kasi kung malamig dito nang mainit ang panahon sa Manila, for sure, mas malamig dito, sobrang lamig dito kapag maulan. Or at least Christmas or December season. Hi, good morning! Almusal na! Kaya, kuya? Sige. Kain na! Yung mga turista sa likuran namin, sila yung mga naka-itinerary or package tour. Umakyat sila para makita ang summit ng Mount Timbak. Hindi sila nag-stay dito sa homestay. Aakyat lang sila, then bababa na. May bayad na entrance fee na 100 and 100 pesos para sa tourist guide. Usually sa itinerary nila kasamang Northern Blossoms, Sakura or Cherry Blossoms Park, Heights Place, at iba pa. Yung video na nasa taas, yan yung view namin from sa pwesto namin. And at this point, tatapusin na muna namin yung kain namin kasi kailangan namin mag-prepare para sa pagbaba namin. At sisimulan namin yan sa pagliligpit ng tent namin. Kaya na naman namin dalawa yan kaya carry na. Kailangan din namin iakyat yung mga gamit namin dun sa room dahil lilipat na kami para sa mga susunod na gabi, dun na kami mag-i-stay. Lilipat lang namin ng room. So yun yung plano namin kahapon. Nag-tent muna kami. Pagdating namin ng afternoon, nag-sunset muna kami dun sa labas. Tapos, ayan, pagising, dito na hanggang mamayang gabi. Tapos bukas, magsa-sunrise kami sa summit. Pero for this whole day, itatry namin na mag-commute, maglakad, pababa dito, galing dito sa homestay, maglalakad pababa sa highway. Then magko-commute, siguro punta kami ng Northern Blossoms at yung iba pang mga pwede namin puntahan by commute. Kung ilan yung mabuti namin, dahil ang plano namin bago mag sunset. Ano ba yung sinabi ko kanina? Sunrise, sunset kami kahapon dito sa camp. Tapos bago mag-sunset, mamaya akyat kami ng summit para meron kaming sunset ng summit, meron din kaming sunrise bukas. Hopefully meron maganda ang sunrise namin. At ang wala lang talaga kami ligo. Ang lamig. Sobrang lamig kaninang umaga. Nung gumising kami, kasi may mga dumating na sunrise, kaya nagising ako. Siguro mga around 5:17 a.m. Nasa 10 degrees Celsius. So, imagine mo kanina ng madaling araw, nakailang wiwi ako dahil kapag malamig pala, ihi talaga ako. Hindi ko alam eh. Check ko pa mamaya. Lagay ko dito sa screen. Yan.
Yan ang temperature kaninang madaling araw dito sa Timbak. So, ayun. So, yun na lang muna. Magre-ready na kami kasi para marami kaming pupuntahan mamaya, hopefully. So, this is it, Pansit, the reality. The legendary Big Takery. Ang laki, oh. Ito yung tangkal ko, although maliit lang naman yung kanal ko. Pero ang laki ng toto, baby, oh. Dadangkal ba yung taas? Takurin mo laki. Di ba ito yung, hindi pa nga ito regular, malaki pa nga ito. Ito nga J4. Grabe ito. This is the gravaciousness. Video natin. J4. J4. Ito na yung takuri mo, J4, oh. Napakalaking takuri. Close kayo. Legendary takuri. Idol. Ito. Laki takuri! Saan sila check-in, te? Sila J4? Dito sa 1? Diyan po sa room 1. Ah, talaga? Oo. At ito ang view namin. Dito ka rin pala na-check-in, J4. O, diba? Tara, kaya tayo. Ito yan. Ang mga pasampay. Good morning. Ito yung view namin sa likod. Diba? Kung araw-araw ganitong view mo, amazing. Not for the sake of nasa vlog or nagre-record tayo. Pero, ang saya, ang ganda talaga. J4! Welcome to Mountain Back! Natawa si ate sa baba. Ganito, papakita. J4! Welcome to Mountain Back! Woo! Inggit kami, kaya pinunta namin. Thank you. Thank you. Ang ganda dito, amazing. Woo! Gusto ko rin magpa-araw. Nanonood ng video doon. Yeah. Actually, ngayon lang kami nakapag-t-shirt. Kahapon, sobra. Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin mag-t-shirt. So, ngayon, ito. Natulog kami ng 2 jacket, 2 pants, 2 medyas. Nakahood pa yun. Tsaka may bonnet habang natutulog. Pero, worth it naman. See the beauty. Ang ganda. Amazing. Hello, Tina. Hello, Melanie. Hello, Melanie. Hello, Chakoy. Hello, family. Hello, Philippines. Hello, world. Hello, universe. Kita natin sa inyo na maliwanag yung view sa baba. Yan yung meron sa baba, yung mga terraces. Ang ganda. Iba wala pang pananim. Iba may mga pananim. Iba to wala. Tapos yan yung may cruise. Bukas or mamaya makikita natin yan. Bukas ulit. Tapos asan yung Mount Ulap? Ito yung naakyat ko na to. Last 2019 yata. Ng January, February. Tapos ito ang Baguio. Letter V. Letter V. Doon sa likod ng... Ito yan. Yung mga yan, ulap, sa likod niyan. Or
Basta around dyan. Sa gabi, mamayang gabi pag maganda ang view, ipapakita ko rin sa inyo. Kaya ako dito. Tapos, ang Mount Olis, mangarap tayo, punta tayo dyan. Or mamaya, try namin. Kung makakarating kami dyan mamaya. Kung isa yan sa mapunta namin. Then mamaya punta kami Northern Blossom. Then, ayan ang aming view. Oh my God, guys. Makikita kayo mga ganito. Ito yung mga nicho nila. Ito kasi, dito na nililibing yung ano. Ayan Kasi pa. yung sementeryo. O, sabi nila, kung ano yung tinitiran mo sa lote mo, dun din ang magiging parang sementeryo mo. So, kanya-kanya sila ng nicho. Normal yun sa kanila. Sa mga naunang vlog, ang mga bahay dito ay made of yero ang mga pader. But of course, syempre itong sa amin sa Jaco Stay, semento kasi para maitaas pa siya. Nakita mo to? Yero. Yero. Kasi nga naman, mas mabilis siyang mag-a-adapt sa weather. Ay, paano ba? Hindi ko mag-gets eh. Siguro kasi sabi nila, ano ba? Economical wise. Tapos, siguro kapag malamig, mas malamig din. Hindi ko ma-explain eh. Pero alam ko meron nang nagawang video si Jay. J4 na naman. Kasalanan mo talaga to. So, panoorin nyo na lang yun. Napin nyo na lang. Siya na lang panoorin nyo pagdating doon. Hindi ko alam explanation. Pero meron din naman ginagawang bahay na ganito. Ayan, nakita mo hollow blocks. Pero karamihan talaga mga naka-yero. Baba muna kami. Magrarakwatsa. Lalamig yarn? Sabi pa rin. Malamig pa rin. Lamig ng tubig eh. Napatay ba yung lamig ng tubig? Tayo? Hindi rin eh. Hindi rin. Mainit. Pagbuhos mo, mainit. Kasi hindi yata kumulo ng gusto yung tubig mo. Kasi nawalan kami ng gas dun sa room kasi meron di bang sariling kalan. Yun ang ginamit namin si Legendary Takore. Alaki. Siya yung counterpart or hindi. Siya yung katapat ng mga kawa ganun. Baka nga maliit pa yun. Tama ba 'tong dinadaanan natin? Ito daw na eh. May paninda yan. Radish. Radish yung mga yan. Tanis. Lakad naman na kami. Bababa. Mga 2 kilometers. Ano oras na ba? Ay, wala ko oras. Hindi ko pa sa tsurelo ko. Today, ayan, exacto, 8:59 AM. Lakad kami. Siguro makababa kami mga 10. See you there. Ayun. Puro rice terraces, ano? Okay. Yan ang Madaymen. Nasa gitna. So, pababa yung daan ha. Pababa yan guys. Hindi yan paahon or patag. Pababa yan. Kasi kung ito tayo, yan siya. Ayan ang Tabayok, yung bilog na yan. Then, sabi ng ibon, "Hi, kamusta kayo? Ingat. Thank you." May mga ibon. Kita nyo yon? Merong mga puntod. Puntod, nicho. Kasi nga, normal sa kanila yan dito. And sa dami ng mga videos ko, if I didn't mention, we are here in Atok, Benguet. So, yung summit na kinalalagyan namin kanina is Mount Timbak. And ngayon, maglalakad kami pababa.
Lalakwatsa muna sa mga malapit-lapit na pwedeng puntahan dito sa Atok. Ang view talaga ang dahilan kung bakit mas pinili naming maglakad. Dahil gusto naming mas ma-appreciate yung landscape, yung bawat detalye ng mga puno, ng mga halaman. Mas gusto naming ma-appreciate yun at our own face. Pwede kaming huminto kapag gusto namin. Mas makikita namin yung mga detalye kapag naglalakad kami. Yun yung gusto naming maramdaman. Kita ako. Oh, siyempre pa. Ako pa ba? Yan talaga yung pinakihintay ko kaya gusto ko naglalakad. Kasi, sorry. Sabi po, nature, pahingi. Thank you. Dami oh. Kuha lang tayo ilang peraso, tikman lang natin. Are. Tuba. Thank you. Kainin natin. May waka. Siyempre pa ang gawain. Ha? Pareho lang ng lasa nung sa iba. Cauliflower, panig lang. Broccoli o cauliflower. Broccoli yan. Broccoli. Oh, broccoli nga. Broccoli, cauliflower. Ha? Broccoli, cauliflower. Ha? Ano po? Repolyo! Repolyo daw, sabi ng bata nagbabike. Kanina pa namin siya in-interview. Kaya kahit nagbabike siya, close na kami. Sinisigawan mo na. Wala yun. Alam mo, kahit yung mga damo rito, ang ganda. Hindi ko napakita eh. Pero pag yung bagong tubo siya, ang ganda niya. Higit. Pagka gusto mo magluto ng gulay, yan. Harvest ka lang dyan, repolyo, carrots. Repolyo pala yun. Repolyo. Ubus na, di ba? Ganun lang yun. Thank you. Kalimitan ng mga crops at pananim dito ay dinadala sa Maynila, kagaya na lang ng mga bulaklak na dinadala sa Dangwa para itinda. Sa Dangwa. Yes! Dito daw nanggagaling yung mga binibentang bulaklak sa Dangwa. May nag-harvest doon. Kung nakikita nyo sa gitna, andun sila. Lapit mo. Kilig, ang ganda nyo. Wala pang araw niyan. Pero grabe yung kulay, ang ganda. Oh my gosh. Ito pa. Patikim pa lang yan sa pupuntahan namin. Sa pupuntahan namin mas marami. Ang ganda oh. Tapos ang ganda ng background. Diba? Grabe na. Saya-saya. Tapos yan, hindi ko alam. Mga bulaklak din yata yung mga yan. At yun, yung mga hina-harvest nila doon sa taas kanina, yung mga pula sa likod. At lately, nang magpunta kami sa Baangan, nalaman ko na yung mga halaman pala na nasa plat ay hindi mga bulaklak, kundi mga patatas. San lang dito tumutubo, sa atin nakapasok pa ang mahal. Di ba?
Di siya abot. Nakakain yan. Basta yan, cherries ulit. Berries pala, sorry. Tabi-tabi po. Ay! Malalim po. Isa lang. Baka lumubog ako may... Hawakan mo ako. Tadan! 2 piraso. Malapit na kami. Konti na lang. Galing ko muna yung aking salamin slash shades. Slash best friend. Kasi malapit na kami. Tsaka para makita ko naman yung view ng totoong liwanag kasi masakit sa ulo talaga. May nakita akong friend. Abot ko ba? Alayo. Sayang. Ayun oh. Dami. Oo na. Huwag na. Ano, papasunod tayo paakyat? Up next, sa ating Atok Getaway, Episode 3. We are now going to Northern Blossoms Flower Farm. Katatapos lang ng peak season na nagpunta kami dito, pero okay pa rin dahil marami pa rin namang mga naggagandahang bulaklak na naghintay para sa amin. Wala kaming sunset sa summit, pero meron naman kaming wondrous fog scenery. At syempre di namin pwedeng patakasin ang sunrise sa summit. Lahat ng yan ay sa episode 3 ng ating Atok Getaway. See you there!